Mga kabigay sa magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto po, magbigay na po tayo ng reaction po mga kabida, no? Dito ho sa post po ni Mr. Mark Anthony Lopez. Ito po'y patungkol ho sa lumabas latest na auditor's report po mga kabida, no? Ng Commission on Audit. Doon po sa pondo po ng Office of the Vice President for the calendar year 2024. Alam niyo ba kung ano po yung latest opinion po ng COA ho dito? It's a good news po mga kabida, no? Kasi kung ano po yung naging opinion po ng COA noong 2022-2023 po, ano, sa kanila pong audit doon po sa budget po ng Office of the Vice President, same po yung nakuha po mga kabida ng Office of the Vice President sa 2024. Ito po yung unmodified opinion mga kabida. Ang ibig sabihin po, wala hong problema in terms of materials, in terms of procedure, requirement, doon ho sa paggastos at liquidation po ng pondo po ng Office of the Vice President. Maganda talaga yung lumabas po na auditor's report po mga kabida. No? Okay? Ito, babasahin ko lang po. Ito pong post po ni Mark Anthony Lopez, mga kabida, no? Around 4 hours ago na po ito, ano po. Peps, ito po ang latest audit report para sa Office of the Vice President of the Philippines covering the calendar year 2024. Ipasa niyo po sa mga panay ang putak at walang humpay ang atake sa ating VP Inday Sara Duterte. Baka mahimasmasan o matauhan. Ayan. So yun po, good news. Alright, ano kayang pakiramdam po dito sa mga kritiko po ng Vice Presidente po mga kabida? No? Ano kayang pakiramdam po ng mga mambabatas po natin na ginawa kong parang talk of the town, ito hong si Vice President Sara during those days na inimbestigahan po nila ito pong Office of the Vice President, particularly na po mga kabida ito hong confidential funds po ni VP Sara, hindi lang po sa OVP kundi sa confidential funds po niya sa Department of Education kung siya pa po ay Secretary po ng DepEd po mga kabida. Hindi po maganda yung lumabas po makabida sa kanilang investigasyon. Parang krinosify po nila ito kung si Vice President Sara Duterte po doon mga kabida. Parang guilty na po yung kanilang tingin kay Vice President Sara Duterte. Okay? Despite po sa mga inilabas po na unmodified opinion po ng Commission on Audit during the 2022 and 2023 confidential funds po ng BP, mga kabida. Panay pa rin yung kanilang insistence mga kabida na talagang nangulimbat talaga ng pera itong si VP Sara. The Vice President were misusing the funds. Yun kasi ang kanila pong basis po mga kabida, itong na-discover daw nila na mga fictitious names na ginamit daw dun ho sa liquidation po mga kabida sa confidential funds. Sa mga nakakaalam po siguro sa paggamit po ng confidential funds, mga kabida, lalong-lalo na po yung familiar ho sa intelligence community po, mga kabida. Ganun talaga yun. Alright? Hindi po bago yun. Gumagamit talaga sila ng ibang mga pangalan, lalong-lalo na po yung mga involved personalities po, na naging recipient po sa pondo po ng confidential funds because of the operation po mga kabida. Yan ang hindi po maintindihan sa mga walang alam po sa intelligence. Na panay putak lang po mga kabida, putak ng putak po. Na para bang kasalanan na po ng Vice Presidente po mga kabida. Na kung tutuusin po mga kabida, kaya naman pong i-prove ni Vice President Sara Duterte na wala ho siyang kinulimbat na pera po dyan po sa confidential funds na yan. Oh. See? So ito, anong reaction po nila dito? Nakakahiya po mga kabida yung kanilang ginawa. Mga kabida? Hindi po sila napahiya po dito? Na 3 consecutive years sa panunungkulan po mga kabida ni Vice President Sara Duterte bilang pangalawang pinakamataas na opisyal po ng gobyerno, mga kabida. Wala hong
nakitang masama o irregularidad po mga kabida ang Commission on Audit. Dahil ang kanilang opinion, findings, unmodified, mga kabida. Diba? O, yung sinabi daw na mga, anong tawag po dito? Disallowance, mga kabida. Hindi pa po tapos yung ginawang liquidation po ng Office of the Vice President noon. Kaya meron pong nakitang disallowances. Pero later, mga kabida, na-settle na po yun. Okay? Pero yun pa rin, ang iginiit po mga kabida ng kanyang mga kritiko na dahil daw sa disallowance mga kabida, no, na findings po ng COA, nagdududa ho sila na meron pong anomalya doon po sa paggamit po ng pondo po ni Vice President Sara Duterte. Malinis naman po yung konsensya po ni VP Sara. In fact, kaya ho niyang sagutin yan sa tamang forum, mga kabida. Either sa korte o di kaya sa impeachment court. Ito naman po yung argumento po ng mga anti-Sara po dito. Bakit pinigilan po niya yung impeachment po niya? Bakit po siya nag-hire-in po ng petition dyan sa Korte Suprema? Karapatan po niya yon. Huwag ho nating kunin sa kanya yung kanyang karapatan po. Kahit na po sinabi po ng Vice Presidente na gusto po niya mga kabida ng bloodbath, gusto po niya ng confrontation sa impeachment court laban dito ho sa kanyang mga taga-usig, yung mga nag-akusa po sa kanya mga kabida. Tandaan po natin, meron pong batas na dapat susundin. May procedure po na dapat susundin, mga kabida. At hindi po pwede na kahit na gusto po ng isang tao na magkaroon po ng impeachment trial, kahit na po meron na pong paglabag po makabida, questionable na po yung proseso, okay lang po. Hindi po pwede yan. Kasi pag once yung proseso po ay questionable makabida, magiging resulta dyan sa trial na yan, whether, anong tawag dyan, pabor man o hindi, questionable din yun. Kaya nga, mas mainam po, na doon pa lang sa umpisa, mga kabida, okay na. Para pagdating ho sa trial, tuloy-tuloy na po yun. At wala pong masasabi po mga kabida ang taong bayan na shortcut mga kabida yung proseso. Diba? Yun lang po yun eh. Yun ang hindi po maintindihan po mga kabida ng mga kritiko po ni Vice President Sara Duterte. Kasi po, iba kasi kanila pong objective po dito, yung goal po nila. Hindi po public accountability po makabida, kundi persecution. Gusto po nilang matanggal si Vice President Sara Duterte para naman po, pagdating mo sa 2028, wala na pong problema, walang hadlang. Yung mga ambisyoso po na gusto kong maging Pangulo po ng Pilipinas. Yun yung malinaw po mga kabida. Hindi po dahil sa gusto po ng accountability po nila, kundi gusto po talaga nilang matanggal si Vice President Sara Duterte. Gusto na pong magkaroon na po ng impeachment para naman po ipahiya po ang Vice Presidente doon sa pamagitan po mga kabida ng paglatag po ng mga ebidensya na kahit ano-ano na lang po mga kabida, kagaya na lang po doon ho sa fictitious names. Yung mga fictitious names na hindi daw makita doon ho sa listahan po ng Philippine Statistics Authority po mga kabida, So yun po. So ngayon, pang-apat na po, 3 consecutive years, puro unmodified opinion. Anong masasabi ho sa mga kritiko po ni VP Sara mga kabida dito? I-insist pa rin nila, na meron pong nangyari hong anomalya po dun sa confidential funds po ni VP Sara, Ako, alam naman, yun naman siguro talaga mga kabida, yung kanila pong argumento po, Wala hong pagbabago pong makabida kahit na araw-arawin pong maglabas ang Commission on Audit ng unmodified opinion doon po sa pondo po ng Vice Presidente. Iba yung kanilang mindset, hindi na po ito magbabago po mga kabida. Kasi yun nga yung goal nila is to get Sara Duterte out of the picture, out of the political scene. Yun po yun, mga kabida. So, I don't know wala naman po talagang dapat i-explain ito kung si VP Sara po. Siguro, kung may pagkakataon po makabida na dapat kung i-explain po niya,
ito hong mga paggastos po niya, mga kabida, kasi iba kasi pag may explanation kaysa dun mo sa findings po ng Commission on Audit. Kaya po yung gawin ni VP Sara po, mga kabida. Gaya ng sinabi ko po kanina, hindi po yan natatakot na humarap po sa publiko, na wala po siyang kinulimbat na pera dyan po sa kanyang pondo sa Office of the Vice President. In fact, ngayon, kahit na po maliit yung kanyang pondo, pero effective pa rin, yung opisina po ng Vice Presidente po, mga kabida, naging efficient yung kanilang pamamalakad po, yung kanilang pagtulong po, mga kabida, sa taong bayan, kahit na meager lang talaga yung kanilang pong budget. Okay? Yun yung, kumbaga, marunong hong magdala po, sa budget po, mga kabida. Kahit na maliit lang po, tinipid po nila yon para at least magkasya po ito, mga kabida, sa mga taong nangangailangan po ng tulong mula sa opisina po ng Vice Presidente. So, yun po, mga kabida, it's a good news para ho sa mga supporters ni VP Sara, and it's a bad news, mga kabida, para ho sa mga pro-impeachment advocates, sa mga anti-Sara supporters po, mga kabida. So, dahil dito, mga kabida, baka naman po sumakit yung dibdib po ninyo, dito, sa galit at saka inis. Huwag naman po. Okay? Baka po atakihin po kayo sa inyong puso po, mga kabida, sa mga anti-Sara Duterte supporters po dyan. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw, please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.